nagbibigay serbisyo sa mga tao sa halip na sila ay lumikha o kumuha ng mga produkto. Sa madaling salita, ang sektor na ito ay ang sektor ng serbisyo. Saklaw nito ang distribusyon, kalakalan at pagkonsumo ng mga produkto, lokal man o internasyonal. Ito ang sektor na nagbibigay paglilingkod sa transportasyon, komunikasyon, media, broadcasting, pangangalakal, pag-iimbak, pananalapi, paglilingkod mula sa pamahalaan at sa pampribado, turismo at health. Sa madaling sabi, ang tersyaryong sektor ay ang sektor ng serbisyo. Ang mga serbisyo ay maaaring pagpapadala, pamamahagi, pagbebenta o paglilingkod sa halip na bumuo ng produkto. Ayon sa libro ng economics, ang kaunlarang pang-ekonomiya ay nasasalamin sa paglawak at paglilingkod na tumutugon sa pangangailangan ng tao. Ang pagdami ng kalakal at paglilingkod sa lipunan ay hudyat na ang mga tao ay makalilikha ng produktong hindi lamang para sa pangkasalukuyang gamit, bagkus ito ay para rin sa hinaharap. Kaalinsabay ng kaunlarang ekonomiya ay ang karagdagang pangangailangan para sa mga taong bumubuo sa sektor ng paglilingkod. Sa ekonomiya ng isang bansa, hindi lamang mga produkto tulad ng mga damit, kasangkapan, gamot at pagkain ang pinagkakagastusan at kinukonsumo ng mga mamayan. May mga pangangailangan din sila bukod sa mga produktong agrikultural at industrial. Ang sektor ng paglilingkod ay binubuo ng subsektor sa pananalapi, insurance, komersyo, real estate, kalakalang pakyawan at pagtitingi, transportasyon, pag-iimbak, komunikasyon, at mga paglilingkod na pampamayanan, panlipunan at personal. Ang mga sektor na nabanggit ay may mahalagang papel sa kabuoang ekonomiya ng bansa. Importante ang sektor ng pagtitingi, retail at pamamakyaw o wholesale upang tiyaking makarating sa mga mamimili ang mga produkto mula sa sakahan o paggawaan. Malaki rin ang naiambag ng sektor ng paglilingkod sa GDP ng Pilipinas. Isa sa mga nakatutulong sa ekonomiya ngayon ay ang paglakas ng business process outsourcing o mas kilala rin sa pangalang BPO at mga call center companies na nagkakaloob ng trabaho para sa mga Pilipino. Ang BPO ay ang sistema ng pagkuha ng serbisyo ng pribadong kumpanya upang gampanan ang ilang aspekto sa operasyon ng isang kumpanya. Call center ang pinakamaningning na bituin ngayon sa industriya ng BPO sa Pilipinas. Ito rin ang ipinangangalandakan ng gobyerno na isa sa magbubunsod sa pag-unlad ng bansa. Ang aking tatalakayin ngayon ay ang formal na industriyang bumubuo sa sektor ng paglilingkod at ito ay ang mga sumusunod. Transportasyon, komunikasyon at mga imbakan, binubuo ito ng mga paglilingkod na nagmumula sa pagbibigay ng publikong sakayan, mga paglilingkod ng telepono at mga pinapaupahang bodega. Kalakalan, mga gawaing may kaugnayan sa pagpapalitan ng iba't ibang produkto at paglilingkod. Pananalapi, kabilang ang mga paglilingkod na binibigay ng iba't ibang institusyong pangpinansyal tulad ng mga bangko, bahay-sanglaan, remittance agency, foreign exchange dealers at iba pa. Paupahang bahay at real estate, mga paupahan tulad ng mga apartment, mga developer na subdivision, townhouse at condominium. Paglilingkod ng pampribado, lahat ng mga paglilingkod na nagmumula sa pribadong sektor ay kabilang dito. Paglilingkod ng pampubliko, lahat ng paglilingkod na ipinagkaloob ng pamahalaan. Ano nga ba ang kahalagahan ng sektor ng paglilingkod sa ating pang-araw-araw na buhay? Upang malaman ang kasagutan, maiging tunghayan ang mga sumusunod. Kahalagahan ng sektor ng paglilingkod sa hinaharap na panahon, nalaganapan ng makabagong teknolohiya sa daigdig.
dahil sa pagkakaimbento ng mga makabagong kagamitan at teknolohiya. Ang ating lipunan ay nakagagawa na ng higit na mas mabilis at mas marami sa kakaunting panahon. Halagahan ng sektor ng paglilingkod. Tinitiyak na makakarating sa mga mamimili ang mga produkto mula sa mga sakahan o paggawaan. Kalawa, nagbibigay ng trabaho sa mga mamamayan. Ikatlo, tinitiyak ang maayos na pag-iimbak, nagtitinda ng kalakal at iba pa. Pang-apat, nagpapataas ng GDP ng bansa. At panghuli, nagpapapasok ng dolyar sa bansa. Narito naman ang mga ahensyang tumutulong sa sektor ng paglilingkod. Una ay ang Department of Labor and Employment o kilala bilang DOLE. Nagsusulong ng malaking pagkakataon para sa pagtatrabaho, humuhubog sa kakayahan ng mga manggagawa, nangangalaga sa kapakanan ng mga manggagawa, at nagpapanatili sa kaayusan at kapayapaan sa industriya ng paggawa sa bansa. OWA, ahensya ng pamahalaan na tumitingin sa kapakanan ng mga overseas Filipino workers. Pangatlo naman ay ang Philippine Overseas Employment Administration o kilala bilang POEA. Itinatag sa PISA ng Executive Order 797 noong 1982 na may layuning isulong at paunlarin ang mga programa ukol sa paghahanap buhay sa ibayong dagat at pangalagaan ang kapakanan ng mga overseas Filipino workers. Ang pang-apat naman ay Technical Education and Skills Development Authority o kilala bilang TESDA. Itinatag sa bisa ng Republic Act 7796 noong 1994. Isinusulong ng batas na ito na hikayatin ang buong partisipasyon ng industriya, paggawa, mga lokal na pamahalaan at mga institusyong teknikal at bokasyonal upang sanayin at paunlarin ang kasanayan ng mga manggagawa sa bansa. Panglima ay ang Professional Regulation Commission o kilala bilang PRC, nangangasiwa at sumusubaybay sa gawain ng mga manggagawang profesional upang matiyak ang kahusayan sa paghahatid ng mga serbisyong profesional sa bansa. At ang panghuli ay ang Commission on Higher Education o kilala bilang CHED, nangangasiwa sa gawain ng mga pamantasan at kolehiyo sa bansa upang maitaas ang kalidad ng edukasyon sa mataas na antas. Ano ba ang mga batas na kapaloob sa sektor ng paglilingkod? Noong 2014, naglabas ang Bureau of Working Conditions ng Department of Labor and Employment ng isang handbook na kung saan itinatalaga ang mga benepisyo ng mga manggagawa. Ito ay dagdag na kaalaman sa sektor ng paglilingkod lalong-lalo na sa mga manggagawa. Republic Act No. 6272 o Wage Rationalization Act na nagsasaad ng mga mandato para sa pagsasaayos ng pinakamababang pasahod o minimum wage na naaangkop sa iba't iba pang industriyang sektor na kinabibilangan ng mga sumusunod, hindi pang-agrikultura, plantasyong pag-agrikultura at di pang-plantasyon, cottage o sining sa pagyari sa kamay, at pagtitingi o serbisyo, depende sa bilang ng mga manggagawa o puhunan o taunang kita sa ilang mga sektor. Dagdag na bayad tuwing pista opisyal. Holiday pay Artikulo 74. Tumutukoy sa bayad sa isang manggagawa na katumbas ng isang araw na sahod kahit hindi pumasok sa araw ng pista opisyal. Dagdag na bayad tuwing araw ng pahinga o special day. Premium pay Artikulo 71 hanggang 73. Karagdagang bayad sa manggagawa sa loob ng 8 oras na trabaho sa araw ng pahinga at special days. Dagdag na bayad para sa trabaho ng lampas sa 8 oras. Overtime pay Artikulo 87. Karagdagang bayad sa pagtatrabaho ng lampas sa 8 oras sa isang araw. Dagdag na bayad sa pagtatrabaho sa gabi, night shift differential Artikulo 86. Karagdagang bayad sa pagtatrabaho sa gabi na hindi bababa sa 10% ng kanyang regular na sahod sa bawat oras na ipinagtrabaho sa pagitan ng ika-10 ng gabi at ika-6 ng umaga. Service charge Artikulo 76. Lahat ng manggagawa sa isang establishmento o kahalintulad nito
na kumukolekta ng service charge ay may karapatan sa isang pantay o tamang bahagi sa 85% o bahagdan na kabuuang koleksyon. Ang service charge ay kadalasang kinokolekta ng halos lahat ng hotel, kainan o restaurant, nightclub, cocktail lounge at iba pa. Service Incentive Leave, SIL, Artikulo 75, ang bawat manggagawa na nakapaglilingkod ng hindi kukulangin sa 1 taon ay dapat magkaroon ng karapatan sa taunang Service Incentive Leave na 5 araw na may bayad. Bayad sa paghiwalay sa trabaho. Separation Pay, Artikulo 277 hanggang 278. Kahit sino mang manggagawa ay may karapatan sa separation pay kung siya ay nahiwalay sa trabaho sa mga dahilan na nakasaad sa Artikulo 277 at 278 ng Labor Code of the Philippines. Bayad sa pagre-retiro. Retirement Pay, Artikulo 3015, ang sinumang manggagawa ay maaaring iretiro sa sandaling umabot sa edad na 60 taon hanggang 65 taong gulang at nakapaglilingkod na ng hindi kukulangin sa 5 taon. Benepisyo sa Employees Compensation Program, PD 626, isang programa ng pamahalaan na dinisenyo upang magbigay ng isang compensation package sa mga manggagawa o dependents ng mga manggagawang nagtatrabaho sa pampubliko at pampribadong sektor sakaling may kaganapang pagkakasakit na may kaugnayan sa trabaho, pinsala, kapansanan, o kamatayan. Benepisyo sa PhilHealth, Republic Act 7875 as amended by Republic Act 9241, ang National Health Insurance Program, NHIP, dating kilala bilang Medicare, ay isang health insurance program para sa mga kasapi ng SSS at sa kanilang dependents kung saan ang walang sakit ay tumutulong sa pananalapi sa may sakit na maaring mangangailangan ng pinansyal na tulong kapag sila ay naospital. Benepisyo sa Social Security System, Republic Act 1161 as amended by Republic Act 8282, nagbibigay ng isang pakete ng mga benepisyo sa pagkakataon ng kamatayan, kapansanan, pagkakasakit, pagiging ina, at katandaan ng empleyado. Ang Social Security System ay nagbibigay bilang kapalit sa nawalang kita dahil sa mga nabanggit na contingencies. Benepisyo sa Pag-ibig, Republic Act No. 9679, ang Home Development Mutual Fund na kilala bilang Pag-ibig, pagtutulungan sa kinabukasan, ikaw, bangko, industriya sa gobyerno fund, ay isang mutual na sistema ng pag-iimpok at pagtitipid para sa mga nakaempleyo sa pribado at pamahalaan at sa iba pang grupo na kumikita na suportado sa pamamagitan ng parehas na ipinag-uutos ng mga kontribusyon ng kani-kanilang mga may pagawa ng pangunahing investment ay pabahay. Maternity Leave, Republic Act 1161 as amended by Republic Act 8282, ang bawat nagdadalang taong manggagawa nagtatrabaho sa pribadong sektor, kasal man o hindi, ay makakatanggap ng maternity leave na 60 araw para sa normal na panganganak o pagkakunan, o 78 araw para sa panganganak sa pamamagitan ng cesarean section, kasama ang mga benepisyong katumbas ng 100% ng humigit kumulang na arawang sahod ng manggagawa na nakapaloob sa batas. Paternity Leave, Republic Act 8187, maaaring magamit ng empleyadong lalaki sa unang 4 na araw mula ng manganak ang legal na asawa ng kanyang kapisan. Para sa layuning ito, ang pakikipagpisan ay tumutukoy sa obligasyon ng asawang babae at asawang lalaki na magsama sa iisang bubong. Parental Leave para sa solong magulang, Republic Act 8972, ipinagkakaloob sa sinumang solong magulang o sa individual na napag-iwanan ng responsibilidad ng pagiging magulang. Leave para sa mga biktima ng pang-aabuso laban sa kababaihan at kanilang mga anak.
Leave for Victims of Violence Against Women and Their Children, Republic Act 9262. Ang mga babaeng empleyado na biktima ng pang-aabusong pisikal, sexual, psikolohikal o anumang uri ng paghihirap, kasama na rin dito ang hindi pagbibigay ng sustento, pagbabanta, pananakit, harassment, pananakot at hindi pagbibigay ng kalayaang makisalamuha o makalabas ng tahanan mula sa kaniyang asawa, dating asawa o kasintahan ang may karapatang gumamit ng leave na ito. Special leave para sa kababaihan, Republic Act 9710, kahit sinong babaeng manggagawa, anuman ang edad at estadong sibil ay may karapatan sa special leave benefit kung ang empleyadong babae ay mayroong gynecological disorder na sinertipikahan ng isang competent physician. 13-month pay PD 851. Lahat ng empleyo ay kinakailangang magbayad sa lahat ng kanilang rank and file employees ng 13-month pay anumang estado ng kanilang pagkakaempleyo at anuman ang paraan ng kanilang pagpapasahod. Kinakailangan lamang na sila ay nakapaglingkod ng hindi bababa sa 1 buwan sa 1 taon upang sila ay makatanggap ng proportionate 13-month pay. Ang 13-month pay ay binibigay sa mga empleyado nang hindi lalagpas ng ika-24 ng Disyembre bawat taon. Samantala, isa sa pinakamabigat na suliranin ng mga manggagawang Pilipino sa sektor na ito, kagaya ng ibang sektor, ay ang lumalalang kontraktualisasyon sa paghahanap buhay. Isa itong patakaran kung saan ang isang manggagawa ay nakatali sa kontrata na mayroon siyang trabaho sa loob ng 5 buwan lamang. Nangbunsod ito ng kawalan ng seguridad sa trabaho at pagkait sa mga benepisyo. Ito ay dulot na rin ng pabago-bagong polisiya ng pamahalaan ukol sa paggawa, pagpayag sa mga kumpanya na gamitin ito bilang eskema sa pagtanggap ng mga empleyado, at pag-abuso sa probisyon ng labor-only contracting na pinagtibay sa Artikulo 106 ng Atas ng Pangulo BLG 442 o Kodigo sa Paggawa. Maliban sa mga batas na nabanggit, ayon naman sa International Labour Organization, ang pinakamahalagang karapatan ng manggagawa ay ang mga sumusunod. Una, ang mga manggagawa ay may karapatang sumali sa mga unyon na malaya mula sa paghihimasok ng pamahalaan at tagapangasiwa. Ikalawa, ang mga manggagawa ay may karapatang makipagkasundo bilang bahagi ng grupo sa halip na mag-isa. Ikatlo, bawal ang lahat ng mga anyo ng sapilitang trabaho, lalo na ang mapang-aliping trabaho at trabahong pangkulungan. Dagdag pa rito, bawal ang trabaho bunga ng pamimilit o duras. Ika-4, bawal ang mga mabibigat na anyo ng trabahong pangkabataan. Sa makatuwid, mayroong minimum edad at mga kalagayang pangtatrabaho para sa mga kabataan. Ika-5, bawal ang lahat ng anyo ng diskriminasyon sa trabaho, pantay na sweldo para sa parehong trabaho. Ika-6, ang mga kalagayan ng pagtatrabaho ay dapat walang panganib at ligtas sa mga manggagawa. Pati kapaligiran at oras ng pagtatrabaho ay dapat walang panganib at ligtas. Ika-7, ang sweldo ng manggagawa ay sapat at karapat-dapat para sa makataong pamumuhay.